we expect more dito sa ating community. Siyempre, yung iba, may mga work yan, iba OFW, pero masaya kami na nag-grow tayo dito sa mga daily training namin. Dati, talagang few months ago, mabibilang mo lang yung uma-attend. No? Less than 50, 30, 20. Pero right now, alam nyo ba, nung averaging na tayo ng 100 plus. Minsan umabot pa nga tayo ng 150 plus. No? Imagine niyo na lang, 1 year, 2 years from now, 3 years from now, di ba? Yung mga daily live training natin, parang big event na. Di ba? 1,000 of live attendees every single day. Soon. Yun yung nakikita namin. Yun yung nabivision namin na mangyayari dito sa ating community. Dahil palaki ng palaki yung ating community. Before we start, no, gusto kong sing malaman nyo to na pagdating sa online ngayon, no, hindi na sapat yung directly nagbebenta ka lang ng ino-offer mo. Mag-work yun kung talagang super close mo yung someone na yun, yung person na talagang kilala mo na siya. Yung tipong kapag inalok mo siya ng product, inalok mo siya ng business, 'di ba? Parang utang na loob na lang yan sa iyo eh. Kaya siya bibili or magjo-join. So, ang gusto nating i-attract ng mga customers and buyers is yung mga taong gagawin. Number 1, gagamitin yung product, 'di ba? Iko-consume yung product. Pangalawa is yung gagawin din yung negosyo kagaya mo. May pangarap din. Pangarap din makapag-launch, makapagsimula ng successful na online business. Ayan. So, ayun, by the way, 2 days ago, no, nagpunta kami sa Tagaytay and kasama namin yung mga leaders, no, mga leaders ng ating community. Papakita ko sa inyo yung picture ng ginawa namin doon. So, para to give you an idea. Ayan. So, pakita ko ha. Ito. Let me share. Ito po. So, 2 days ago, ayan. So, pumunta kami ng Tagaytay para magkaroon ng training para sa mga leaders and mga coaches ng ating community. Makikita nyo dyan, medyo malayo lang, pero mga leaders natin yan. Baka iba dyan, kilala nyo. Ayan. Zoom natin ng konti. Ayan. Malayo kasi yung camera. Nasa taas. Ayan. So, drone shot po yan. So, yung time na to, I believe, mga 12 a.m. na to. That time. Magto-12 na rin siya. So, medyo maliwanag lang that time kasi okay yung place. So, dito, ang sadya talaga namin is training, panibagong skill set na ma-develop para sa mga leaders and mga coaches natin sa community. Pero alam niyo ba, parang I believe, no, na si Lord yung nagbigay ng wisdom sa amin. Wala sa plano na magkakaroon kami ng midnight fellowship. No? Midnight fellowship. Ibig sabihin, hindi namin pinag-usapan doon is strategy, marketing. Pinag-usapan namin doon yung buhay namin. Diba? Yung word of God. Paano siya nakatulong sa amin, yung mga personal life story namin, and nakaka-inspire. Lahat ng mga coaches na nandun, mga leaders na nandun, is lahat nakapag-share ng kanilang mga inspiring story. No? From dating ganito, ngayon nandito na, and lahat yun nakaka-inspire. And lagi ko na sinasabi, no, sa mga training ko, lahat tayo is merong kanya-kanyang story. Story to inspire, story na makakapagbigay ng hope sa mga friends natin or mga leads natin. Sobrang unique na mga story nila. So, ayan pa, yun si Coach nila, oh. So, ayan sila. Ito sa loob na to. So, ito yung time na, talaga kami, nagbabasa kami ng niyan that time. So, yung community or culture na meron tayo dito sa Clicknomics. So, hindi lang tayo talagang nagbi-business para kumita, no? Given yon. Kapag ginawa mo yung negosyo, sineryoso mo yung negosyo, in-apply mo lahat ng mga dapat mong i-apply, yes, given na magkakaroon ka ng resulta. Makakapunta ka dun sa desired results or outcome na gustong puntahan. Pero ang pinakamalalim na dahilan, ano ba yung pinakamalalim na dahilan bakit mo ginagawa ang negosyo? So gusto ko lang bigyan kayo ng, especially yung mga newbie natin, mga bago dito sa ating community, kakapasok pa lang, kaka-join pa lang. Gusto kong
sabihin sa inyo na hindi lang natin ginagawa yung business na to para kumita. Ginagawa natin yung business na to para, di ba, makapag-help, makapag-serve, and makapag-reach out ng mga kababayan natin at mailapit natin sila kay Lord. So, yun yung isang ultimate goal ng ating community. Alright? So, hindi lang strategy. Kasama yung strategy. Siyempre, pinag-uusapan natin yan. And, masarap sa pakiramdam niyo yung strategy na ginagawa natin is galing mismo sa wisdom ni Lord. Hindi yun galing mismo sa kung saan lang na parang gagawin mo siya ng alam mong mali, pero itutuloy mo pa rin. Diba? So, lahat ng mga ginagawa natin dito, we ask guidance and prayer bago namin yan i-implement. And siya yung nagbibigay ng lahat ng knowledge and skills and yung strength natin every single day. Alright, so yun, welcome po dito sa mga bago. Ayan, marami na ako nakikitang mga new. Ayan, sa mga ka-join lang, siguro medyo na-late kayo ng 5 minutes, no? Please type 1 if first time ka. Yung mga nag-type kanina, and welcome. Na-shoutout ko na sila. Alright, so, ngayong gabi, pag-usapan natin is about, para aware din yung iba, marami tayong mga newbie dito, paano ba gumagana yung Clicknomics, no? So, to give you an idea, ang Clicknomics po is merong multiple offers. Meron tayong products, no? Meron tayong meron tayong consultation services sa mga doctors, and meron din tayong business na ino-offer sa mga gustong magsimula ng business. So, meaning, si Clicknomics, meron kayong options na kung ano yung ipopromote nyo. So, magkakaroon tayo ng mga training, workshop, and mga digital product courses inside the Clicknomics. So, kapag pumunta kayo sa dashboard, ayan, i-walkthrough ko kayo saglit. Kapag pumunta kayo sa account nyo, di ba, unang-una, pupunta kayo, maglalagin kayo, ayun o yung affiliate URL ko. Ayan. So, dito nyo makikita yung statistic, yung lifetime customers, yung mga orders. Tapos, dito naman, pag kinilik nyo po itong Click Market, bago sa Click University, sa Click Market, dito nyo makikita yung offer natin. Yan. Nandito yung mga done for you and yung mga ready-to-sell product na pwede mong i-promote. Kung ipopromote mo yung Holy Herbs, nandito yung funnel. Nandito yung link. Kung ipopromote mo naman yung Clicknomics, nandito rin yung mga links available na pwede mong gamitin. So, nandito lahat. Kung ipopromote mo naman yung Shake and Slim, nandito rin yung link kung gusto mong i-promote yung Shake and Slim. Ayan. Also, syempre, nandito rin yung ating training. Kapag bumalik ka sa dashboard mo, makikita mo dito yung Click University. Ayan. Click University, ibig sabihin, nandito yung mga training na kailangan mong malaman, especially sa mga nagsisimula. No, don't jump kaagad na, Coach, gusto ko kaagad mag-advertise. Ayan. Pagka-join ko, ads kaagad ako, yung hindi ka pa nga nakakapag-book ng call sa coaching, hindi ka pa dumadaan ng implementation, hindi ka pang nag-weekly training, or hindi ka pa nakaka-attend ng at least one week ng daily training natin, tapos gusto mo na kaagad gawin ang negosyo. I suggest, no, na you need to empty your cup at alamin mo muna yung buong proseso ng Clicknomics. So dito, napakaganda nito kasi dito sa Click University, dito namin tinuro sa 7 steps, yung 7 steps, 30 minutes each video, yung iba less than pa nga, yung pinaka-right foundation, how it works ng Clicknomics. Is anyone here, masasabi niya sa sarili niya na natapos na yung 7 steps to success training? Type 7 steps. Natapos mo, yung walang skip. Sige, meron tayong 134 live attendees right now. Ayan. Pwede bang gumawa ng poll dito? Ayan. Let me check. Ayan, meron naman. Okay. Okay. Done 7 steps. Okay? Yes? Okay, ito na lang. Alright. So, meron akong okay, ito. Isasend ko. Launch. Okay. So, can you please click kung natapos mo na yung 7 steps? Done 7 steps, yes or no? Kasi kung yung chat medyo mahirapan akong basahin, no? Pasensya na. Okay. Alright.
Sige nga. Alright, right now meron ng 50% na nag-participate. Okay, merong 5. Possible, no? Check natin kung ano yung reason bakit hindi pa nila natatapas. So, kapag umabot ng 80%, meaning to say, okay na yung, yung survey na to. So, ayun, 70%. Anyone na hindi pa nag-chat, sige, go ahead, chat. Before we end. Grabe naman. So, alam niyo ba, konti lang yung nag-no. Sige, bibigyan ko kayo ng data. Sobrang konti lang ng nag-no. Ang nag-no, alam niyo ba, end ko na ha, end ko na siya. Ang nag-no is only 6%. Ayan, shinare ko. 6 people. 6 click partner. Ang nakatapos nag-yes is 91. Ibig sabihin, yan, ginagawa nyo. No? Seryoso kayo sa business niya. So, ito yung pinakaunang-unang kailangan yung mapanood bago yung lahat. No? Bago ka nga umattend ng daily training na ganito, kailangan napanood mo na tong 7 steps to success. Kasi dito magiging malinaw kung ano yung negosyo na pinasok mo. Ayan. Yes. Alright, done. Facebook ads naman, so makikita nyo dito advanced. So dito tayo sa mga beginners. Beginners training natin, meron tayong 2. Promote to profit and rapid referral strategy. So si Coach Ban yung magtuturo dito. Kumbaga yung hindi mo kailangan mag-run ng ads para gawin ang negosyo mo. Rapid referral strategy and promote to profit yung kailangan mong aralin and i-apply. And hindi naman ganun kahaba, hindi magte-take ng 1 day para matapos mo yung lahat ng training na to. Mga less than half day lang, lahat na panood mo na yung training dito. Ayan, 7 tips ako na provide coach. Right. Okay. Make sure na balikan nyo sa mga hindi pa nakakatapos. Kung natapos nyo na to, balikan nyo sa mga susunod na araw yung promote to profit, rapid referral strategy, and apply. Okay, kung na-feel mo na, okay, para sa akin yung strategy na to, coach, gagawin ko na to. Ngayon, kung medyo may idea ka na paano mo yung gagawin yung business, may idea ka na sa FB ads, pwede kang mag-ads din. Pero I suggest na i-apply mo pa rin yung warm strategy, yung organic marketing. Mamaya sasabihin ko sa inyo bakit importante na i-apply nyo yung lahat ng mga tinuturo namin dito. Hindi lang siya nandyan para wala lang. Also, Pinoy Entrepreneur Blueprint, kung gusto mong matutunan yung right foundation and knowledge, no? Skill set, heart set, and mindset, Pinoy Entrepreneur Blueprint. 33 lesson by the Josh. Yan. So, 1 video a day. So, in 30 days, matatapos mo to. Grabe to. Life-changing yung training na to. Yeah. Salamat tayo kay The Josh na ibinigyan na tayo ng chance na mapanood. By the way, kung bibili nyo yung training na to kay The Josh, magbabayad kayo ng, I believe, 10,000 pesos to access this training program. Pero yung mga click partners natin, binigyan niya. Diba? Nakakatuwa, nakaka-inspire. Sobrang generous ni The Josh. Ayan. Alright. Nasa dashboard po. Alright. So, let's proceed sa ating training. So, ayun. Ang pag-uusapan natin is paano ba tayo nag-a-acquire ng customer dito sa Clicknomics? Baga, how to acquire customers. Sabihin, from someone na interested or kahit hindi interested is napabili siya ng ino-offer natin dito sa Clicknomics. So, ang tawag doon, para may idea lahat, no? Ang tawag doon is customer acquisition. Ayan. Customer acquisition. Ayan. Tama na may spelling ko. So, sa customer acquisition, no, maraming mga magsasabi sa online, which is narinig nyo na to, kailangan mo ng sales funnel. Alright? So, meron tayong sales funnel, mga done-for-you sales funnel. But ang kaibahan sa sales funnel natin compare sa mga other sales funnel is hindi lang siya design para magbenta.
So, yung sales funnel natin na ginagamit dito sa Clicknomics, ayan, ito yung embudo. Sabihin natin, buy. Ito na yung bumili siya. Basically, ganito yung description ng sales funnel. Di ba? Meron niyang level by level na process. Pero sa atin is different. So, ang ginagamit natin dito sa sa funnel natin is Ahrefs funnel. Possible, and maybe, ngayon nyo lang ito maririnig. Trust funnel is different from direct sales funnel na kung saan magbebenta ka kaagad. So, ang ginagawa natin sa lahat ng mga funnel or mga done for you sales process natin is merong tinatawag na authority to sell. Merong someone na nag-i-explain. Di ba? Makikita nyo, merong BSL, merong video, or merong ding a webinar. Ayan. So, let me share again. So, ganun tumatakbo yung ating sales process. So, let me share. Okay. So, balik tayo. Ayan. So, yun yung dapat ma-appreciate nyo dito sa ating community. Okay. Let me check. Okay. I-share ko lang, ha? Alright. Yan. Okay. Ayan. Customer Acquisition Trust Funnel. So ngayon, mga Click Partner, di ba, nung una nyong nakita, yung Clicknomics, is meron kayong napanood na video or content. Tama ba? So, ano dito yung ano yung napanood nyo na content? Video, picture, or pwedeng written post or email? Ayan, sige nga. Ano yung journey na pinagdaanan nyo? Okay, lahat is video. Yung iba dito, text lang ba ang nabasa, tapos picture lang? So, majority sa inyo is videos. Ayan, parang walang mag-chat dito ng picture, Lahat is video. Wow, grabe naman. FB ads, possible videos yung napanood nyo. And bakit sobrang effective ng video? Dumaan lang sa wall ko tapos nag-sign up ako. Bakit siya sobrang effective? Di ba? Kasi nga, effective siya dahil, yes, sobrang convincing. And, mas mabilis kasing mag-build ng trust kapag tao mismo yung nagsasalita mismo dun sa video. Okay? Ibig sabihin, merong brand. Merong story. Yan. Merong emotion. Yan. Hindi yan kayang gawin ng Hindi ko sure kung mag-a-agree kayo, pero hindi siya kayang gawin ng AI. Mararamdaman ng tao yung pinapanood niya ng video kung real ba siya. Kaya hindi ko tinuturo sa inyo. To be honest, pwede kong ituro sa inyo paano mag-create ng video na kayo mismo yung nagsasalita sa video kahit na hindi kayo yon. Pero gusto ko kasi, sa picture, sa content, walang problema. Pero, I suggest, no? Kung gagawa ka man ng content or video, kailangan ikaw mismo yung nagsasalita dun sa video. Okay lang kahit nauutal-utal ka. Okay lang kahit nagkakamali ka dun sa binabasa mong script or sa video mo na yon. Mas merong dating at mas authentic yon sa mga taong makakapanood ng video mo. Okay? Sabi dito, hindi siya super legit dahil sa mga verses sa Bible. I agree. Ayan, ano daw siya nagustuhan daw, sabi ni Franz, yung si Liu Shutan, paano siya naging mayaman? Yes, mas engaging. Okay, mas relatable. Ngayon, mga Click Partner, anong strategy ang gagawin ko? Ayan. So, you can do both naman. Pwede kang mag-written
post. Nakita nyo yung pinost ko kanina na sa Tagaytay. Marami nag-like doon. May mga nag-chat din sa akin. Kushi, anong ginagawa nyo dyan? Ayan, nakaka-inspire naman. Pwede rin yon, basta as long as may context. Pero video is mabilis kang makakakuha, no? Ng attention, makagrab ng emotion, and mabilis mo silang mapapatake ng action. So, pero bago dun sa pag-take ng action, bago sila mapunta dun sa gusto natin, di ba? Hindi naman sila kaagad bumibili. Di ba? Hindi naman sila kaagad nag-yes, ay, ang ganda ng video na panood ko. No? Hindi ka agad yan bibili hanggat hindi mo nakukuha yung tinatawag na trust. Okay? Customer acquisition, yung pinag-uusapan natin. Customer acquisitions is all about building trust. Diba? Ang kala may ba, customer acquisitions is getting more and more sales. Yun yung akala natin. So, kapag ganun kasi, ang nakukuha mo is mga customers. Ang gusto nating makuha or ma-attract is yung mga loyal customers. Ayan, tatanungin ko kayo ha. Anong gusto nyo? Bibili ka agad? Okay, bibili ka agad ngayon? Pero, hindi na siya bibili sa buong buhay niya. Or, loyal customers na bibili ngayon, medyo matagal siyang mag-convert. Diba? It takes time, kailangan ng effort, pero kapag bumili siya, bibili siya lifetime sa'yo. Bibili niya lahat ng ino-offer mo. Okay? Or magkukonsume siya ng product. Saan kayo? 1 or 2? Type dyan sa chat. Pwede bang dalawa? Isa lang. Sometimes, nangyari dalawa. Kapag iyon yung messaging. Pero, ang pinaka-sekreto pagdating ang sekreto ng mga multi-billion company, yung mga successful na company, wala kayong makikitang successful na company dito sa Philippines na yung product nila is one time lang i-consume. Nakita nyo? Let's say, Meralco. Meralco, mahal ng Pero let's say mga big brands like Smart, Globe. Diba? Lahat yung mga product nila is designed para i-consume ulit. Di ba, mag-reorder or gamitin nila every single day. Kaya sila successful. Pero, kung ma-attract mo yung mga taong kapag bumili, hindi na sila magiging happy, hindi sila magiging satisfied, hindi sila magiging masaya sa pagbili, yun talaga, mawawala na yun. Kasi kahit gaano pa kaganda yung product mo, pero kung pagdating sa experience, di ba? Hindi mo to nagawa. Pag hindi na yung experience na tinatawag, hindi mo yun na iparamdam sa kanya, di ba? Hindi yan magiging loyal customers. Di ba? Another example, Apple. Bakit yung mga Apple user ang hirap pabalikin sa Android? Kahit ako, Apple user po ako, 10 years na. Dati Android ako, Windows ako. And walang doon. Android maganda, Windows maganda. Pero once nandun ka na sa isang brand, na in love ka na, parang ipaglalaban mo yung lahat. Di ba? Parang yung nagkaroon ka ng partner, di ba? Naging loyal ka na sa partner mo. Di ba? Gagawin mo yung lahat para sa kanya. Dahil doon, sa relationship na na-build. So, ganun ka-importante dapat yung mindset natin pagdating sa marketing. Okay? We are not just getting customer. We are getting a loyal customer by implementing yung trust funnel strategy. So, dito, makikita nyo dito, this is ads. Sabihin natin ads. I-click yung funnel, story,
Kasama na dito yung brand. Okay? Trust. Then, conversion. Buy. That's it. Hindi siya complicated. Hindi siya mahirap. Ads, sabihin natin, post. Regular post. Ganun din, pupunta sa funnel, mapapanood yung video kung Holy Herbs yan, pwedeng yung Natural Healing Bundle na sila Doc na nagsasalita. Okay, story ni Doc, brand ni Doc, get trust, then buy. So yun yung trust funnel na meron tayo dito sa Clicknomics. Is anyone here first time narinig yung strategy na to? Or first time nyo lang nalaman yung information na to? Anyone? Type ka dyan sa chat. Ako, coach. Me. Ang dami naman. And, be honest, ha? Sabi ni Ana, tama daw. Sabi ni Nisim. Ayan. Thank you so much. Sometimes kasi sa marketing, ang nagiging problem pagdating sa marketing, yung nagiging sobrang complicated na ng gusto mong mangyari. Tapos hindi siya nangyayari. Alam mo yung reason bakit hindi siya nangyayari? Kasi nga sobrang komplikado ng gusto mong mangyari. So, pasimplihin mo. So, dito sa Clicknomics, pinasimple namin yung process. Meron kaming sales process na bibigay sa inyo. Panoorin yung video, mag-check out, then bili sila. Diba? So, ano yung goal mo? So, ito, ituturo ko sa inyo, ano yung pinaka goal and strategy natin. Okay? Ang goal natin sa lahat ng gagawin natin is magawa ito. People buy, bilib, alam na lang iba to. Those, okay? They like. Okay? Ito bagay natin. Sige. Trust, or pwedeng respect. Like. Sorry, nabaligtad, pero no. No, like, and trust. No, like, and trust. Ibig sabihin, okay, parang ito yung napanood ko na video. Ang pangalan niya is Mel Antigua. Na-inspire kasi ko sa pinost niyang post, ad, nakwento niya dun yung napagdaanan niya, yung story niya. So, kilala ka na niya. Na-remember na niya. Ngayon, kapag nakita niya ulit yung content mo or ad mo, ang goal is, kapag nilike, itong yung pinaka metrics na babantayan nyo. Kapag yung ad nyo nilike, anong ibig sabihin nun? Kapag may nakita ka bang ad, in-skip mo, masasabi mo na like mo yung ad na yon. Di ba hindi? Tama ba? Hindi. Pero kapag nakita mo yung ad na yon, parang okay yung ad na to or yung post na to, nilike mo siya. Kasi gusto mo yung ad na yun, pwedeng natuwa ka, na-inspire ka, na-educate ka, nilike mo siya. Ngayon, paano nyo masasabi na nakuha nyo na yung trust ng taong yon about dun sa pinost mo? Is anyone here na makakapagsabi ng sagot? Diyan sa chat. Paano nyo masasabi na nakuha mo na yung trust or tiwala ng taong nakakita ng post mo kahit hindi ad? Pwedeng regular post, pwedeng video, pwedeng video mo sa YouTube, sa TikTok, kung saan man. Nag-how. Alright. Sige, go ahead. Nag-inquire. Oh, interested yan. Na-close. Nagbayad na. Yan. Okay. So, lahat yan tama. Tama lahat yan. Lahat yan is mga valid yan. Pero, ito, pwede nyo tong, sa social media kasi is, nakikita natin kung sino yung mga taong nag-share. Share. Imagine, nakita niya yung post mo, na-inspire siya, tapos shinare niya kahit hindi pa siya bumibili. Ang ibig sabihin nun,
'Di ba? Nakuha mo yung tiwala niya. Kasi ako, hindi ako basta-basta mag-share ng post sa Facebook profile ko. Unless, basta-basta kung ano-ano lang sineshare ko. Pero makikita nyo yung maraming mga users sa social media na maingat sila sa pag-share. Kasi, syempre, matalino naman yung mga users natin. Even kayo, alam ko. Hindi tayo basta-basta nag-share ng content dahil baka kung ano yung sabihin ng ibang tao. So, sineshare lang natin yung content na yun dahil, number one, uy, mukhang okay ito mukhang pagkakatiwalaan ko to. Ibig sabihin, shinare ko siya kasi inaalaw ko na yung mga friends ko makita rin yung post niya. Shinare ko. Ito yung sa Facebook. Pwedeng, sa Facebook to, or saan pa ba? I believe ito lang, sa Facebook lang yung may share, no? Saan pa ba? Ayun, yan, Facebook. Kapag TikTok naman, di ba? Save. Kapag YouTube naman, pwedeng share din sa social media, sa Facebook, papunta. Or pwede rin namang nilalike nila tapos sinesave yun sa YouTube content. So, yun yung mga metrics na titingnan nyo. Sa FB, share. Sa TikTok, save. Tapos sa Facebook, sa YouTube, pwedeng share din. So, bantayan nyo yun. Ngayon, anong gagawin nyo dun sa mga nag-share? Replyan nyo. Huwag nyo agad bentahan. Thank them. So, hi name. Thank you pala sa pag-share ng content ko about dito. So, nagbibuild ka na ngayon ng connection. And lalo na pag nag-reply siya, minsan, madalas magre-reply yun. Kasi minsan, ilalike lang or magre-reply sa'yo. You're welcome, di ba? No problem. Kasi na-inspire ako, kaya ako siya shinare. And, hindi na kayo mahirapan ngayon sa mga right audience or right leads na dapat yung i-attract. Kasi may qualification na siya. Na yung taong ito, okay, they know you, like, and trust you. For my reference, ayan, I shared it to my messenger. Ayan, pwede rin po. Ayan. Thank you so much. Okay? So ngayon, eto, pag-usapan natin to. Since napag-usapan natin yung strategy na to, pagdating sa marketing, merong tatlong, kumaga merong i-check mo yung na to, yung level of leads or yung quality ng ng leads. Leads. Kaya natin siyang sinasabing leads, ito yung mga potential buyers mo. Ayan, para may idea yung iba. Leads is a potential customer. Okay, potential customers. Kasi leads pa lang sila. So, merong tatlong category yung leads. One is yung tinatawag na curious. Ayan. Kapag curious lang sila, ito yung mga viewers. Ayan. Pwedeng new followers. Number 2. Itong gusto ko. Engage leads. Ito yung pinag-usapan natin kanina. Comment. Share. Tanong. Di ba? Nag-inquire. Hindi pa bumili. So, ang titingnan nyo dito, itong engage leads. Curious, okay lang yan. Alagaan nyo pa rin. In-nurture nyo pa rin. Pero ang pinakakailangan, ito talaga. From curious leads, mapunta siya dito. From engaged leads, mapunta siya dito. So, ano yung last? Buyer. Leads. Di ba? Sila na yung nag-take action. Sila na yung bumili. Okay? So, from curious leads, kailangan mo siyang mapupunta dito sa engaged leads. So, pag engaged leads, ito yung dapat nyong gawin. No? As much as possible, gawin nyo yung lahat
ng dapat nyong gawin para ma-follow up sila. Kasi, yung engaged leads na to, malaki na yung chance niyan na bilhin yung ino-offer mo. Mag-yes siya dun sa ino-offer mo. So, paano mo siya gagawin? Paano mo gagawin na yung mga engaged leads na to is ma-convert mo into customers? Diba? Paano nyo magagawa yon? Okay, nag-comment. Sabi, nag-comment, nag-share, at nagtanong. Ano yung mga gagawin? Alright? So, ang tawag ko dito is, ito yung step 1. Step 1 na gagawin. Build a micro trust moments. Step 1. Okay, step 1. Ano yung build micro trust mo? Ibig sabihin, micro trust moments. Ibig sabihin, mag-build ka muna ng hindi pa ganun 100% na meron na kayong relationship sa isa't isa. Kumbaga, sobrang kilala ka na niya. Trust, kailangan mo lang makuha. No? Dagdagan mo, kung nagtiwala sa sayo, dagdagan mo pa. Yun, micro. Dagdagan mo pa. So, instead of hard selling, alokin mo kaagad siya ng product directly, ano yung pwede mong gawin? Okay? Ano yung pwede mong gawin? Pwede kang mag-share ng contents na makakatulong sa pagde-decide niya para bilhin ang ino-offer mo. So, marami tayong training about content creation. Pero, to give you an idea, ano yung mga best content na pwede nyong gawin? Okay? Lagi kong sinasabi. Story. Let's say, contents. Okay, pag-usapan natin contents. Let's say, ayan na. Engaged leads. I-convert natin siya into buyer leads. Buyers. So, content strategy. Saan yung ballpen ko? Okay. Content strategy is number 1, story. Okay, anong story, Coach Jay? Kukwento ko ba yung mula pagkabata ko? Not necessary. Pwede mo ikwento why I join Clicknamics. Why I use natural holy herbs. So, depende kung product. Focus ka. Pero kung Clicknamics, why I join Clicknamics. Okay? Paano mo gagawin to? Okay, maraming strategy. Pero, ano lang, make it short. From saan ka nagsimula? Start ka dun sa A. Point A, basic lang. A, ano yung simula? Bakit ka nag-join sa Clicknamics? Ano yung starting point? B, ano yung desire mo or gusto mong puntahan kaya ka nag-join sa Clicknamics? Gawin mo lang simple. And then, hindi to kayang gawin ng AI. I believe, no? I promise you, hindi yan kayang gawin ng AI. So, sabihin natin to, bago ka pa lang, ayan, day 1, in-apply mo yung tinuro ko ngayon. So, day 2, meron ka nang gagawin. Nag-share ka ng story, day 2, or week 2. Di ba? Share mo naman yung mga tinatawag na pwedeng objection or testimony ng mga affiliates natin. Sa testimony ng mga affiliates natin, nasasagot yung mga objection nila. Day 3 na tayo. Ano pa yung pwede mong gawin? Sagutin mo FAQ answer. Frequently asked questions. So, sa frequently asked questions, makikita nyo dito sa Clicknamics. Kapag pumunta kayo sa funnel ng Clicknamics, papakita ko sa inyo. So, let me share my screen. Okay. So, let's say, punta tayo dito sa Clicknamics. Promote now. Copy link. Paste link.
Ayan, makikita nyo dito sa baba, meron tayo ditong frequently asked questions. Alam nyo ba, yung lahat ng dito is pwede nyo ng content. Example, ano ang super affiliate system? Gawa ka ng short clip, o pwede mong i-reels yan, i-content mo sa TikTok, or short post about dito. Pero kailangan mong i-deliver on your own, I suggest. Deliver using video. Ayan. Ano ba yung Clicknomics? Ang Clicknomics ay isang affiliate marketing business. So, this one is a guide. Pero kailangan mo pa rin siyang i-deliver on your own. Yan. Kung sasagutin mo lang. Kasi ito, majority hindi sila nagbabasa eh. Okay? Yung mga most frequently asked questions, pwede mo yung i-transform into a content. Alright? So, next. Ayan. So, meron na kayong frequently asked questions, no? Meron ka na ring objection or mga testimony. Yan. So, eto na. Sabi natin, so on day 7 siya. Step 2. Step 2. Ano nang gagawin mo? Yan. Kumbaga, yung tinuturo ko dito is yung mga actionable steps na pwede nyong gawin dito sa business natin. Okay? So, itong strategy na to is after mong farming ang tawag doon sa ginawa natin, farming. Natutunan ko to kay The Josh din. Farming versus hunting. Mag-hunt ka na dyan. Maghahanap ka na ngayon. So, this one is farming. Step 1, farming. Nagtatanim tayo. Hunting naman, hindi ko hunt. Pero, ang gagawin mo dito, gagamitin mo yung social media to attract yung mga right people. Kasi, yung mga taong to, nagpakita na ng interest, nagtiwala na sa'yo dahil sa mga strategy na ginawa mo. So, step 2, kailangan mo na silang i-filter yung mga interested dito. At seryoso talaga. So, paano nyo gagawin to? Okay? So, let's say, magpo-post ka. Okay? Magpo-post ka sa Facebook mo. And then, yung sample post na pwede mong ilagay is, eto, example natin. Sino dito yung gustong, ayan, sino dito yung gustong mag-build ng online business, ayan, na kumpleto na ang lahat, may training, may community, may support, then question mark. So, after ng question mark, so kailangan mong ipa-reply sa kanila yung keyword na kailangan nilang gawin para kapag nag-reply yan, that's the time na interested na yan. Hunt. Comment? Yes. Pwedeng ganon. So, let's say, another example. If I give you the exact tools and training to start a profitable online business, will you try it? Just reply sa comment, try. Okay? Or pwede namang looking for, di ba? Aspiring online entrepreneurs na tutulungan ko para magsimula ng online business. Reply me dyan sa chat. So, kailangan nyo siyang gawin. Kasi kung hindi nyo siya gagawin, hindi nyo makikilala at mahanap yung mga right people na interested dun sa offer business na meron ka. Naniniwala ba kayo na yung business na ginagawa natin is a life-changing business opportunity para sa mga kababayan natin? Type yes dyan sa chat kung naniniwala kayo. Yes. Dami nag-yes. Pero, bakit parang ang hirap sa atin na i-promote yung Clicknomics? Di ba? To be honest, yun din yung nagiging hadlang. So, kailangan talaga na dapat
Hindi ko tinuro sa inyo na, ayan, ito kaagad, step 2 kaagad. Kumbaga, tinuro ko muna sa inyo yung exact process na pagdadaanan nila bago sila maging customers para maging malinaw sa inyo. So, meron na kayo ngayong context, bakit nyo siya gagawin. Importante din, syempre, yung belief natin sa sarili natin na magiging successful tayo sa tulong ng Clicknomics. Clicknomics is ginamit siya as a tool ni God para matulungan yung mga kababayan natin. And of course, makapag-reach out pa ng mas maraming mga soul. So, dapat naiintindihan natin yan. Malalim dapat yung pundasyon natin. Malalim dapat yung belief natin. Sabi ni Norin Rivera, yung mga sinasabi mo ba sa amin yung pwede namin gising mo? Example po yon. Pwede siya. Pwede siya. Nakakatawa naman, no? Ilan tayo? Ayan, grabe, nakakatawa. Example siya. Product knowledge, yes. Hindi ka makikita pag share mo. Ang goal namin is ipasa sa inyo ng nalalaman namin and i-implement niyo siya. Dito sa business niyo. Okay? So, sino dito? Okay, ganito na lang gawin natin. Challenge yourself. No? Today, okay, I will start promoting Clicknomics. Today, I will start promoting this product. Kung ano yung product na napili mo sa Clicknomics, na focus mo muna. O kung Clicknomics, pwede naman yun, yung super affiliate system natin. Today. And ia-apply ko yung tinuro mo, Coach Jay. Okay? Hindi kayo magja-jump dito, ha? Baka kasi meron ditong mag-jump ka agad papunta dito sa step 2. Take note lang din. Kung nagawa mo na before yung step 1, farming, try mo na ngayon yung step number 2. Okay? 2 step lang ang gagawin natin. Hindi siya mahirap. 2 step lang. Kasi yung funnel, affiliate link is ginawa na namin para sa inyo. Meron na tayong story funnel, meron na doon mag-i-explain. Diba? Kagaya ng mga click partners natin, bakit nandito kayo ngayon? Kasi nga, dumaan kayo sa same process na meron tayo. Ang next na gagawin mo is apply yung step 1. Ito. Content strategy. Share story. Okay? Objection, testimony, frequently asked question, or you can add value pagdating sa pagsisimula ng online business. Pwede yun. Step 2. Ito na. Post. Okay? Yung post na sinabi ko sa inyo kanina, yung strategy. Looking for or if okay, magsisimula ka ng business na kumpleto na ng lahat, sisimulan mo na lang or kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina na naghahanap ako ng aspiring online entrepreneurs na tutulungan ko. In the next, by the way, pwede nyo gamitin na, in the next 30 days, let's say, nag-commit ka sa sarili mo na lahat ng bagong magiging click partner is tutulungan mo. Siyempre, lifetime naman tutulungan niya, no? Tutulungan naman natin talaga sila. Pero pwede mong gamitin yung numbers like, natutulungan ko in the next 30 days para makapagsimula ng successful na online business. That's okay, kung okay lang yon. As long as gagawin mo yung pinramis mo. Even sa ads, allowed yon. Basta merong backup with backup siya ng proof na gagawin mo talaga siya. Right? So, yun. So, dito, ang step 2 na tayo, ha? Kung magagawa nyo siya tonight, good. Ibig sabihin, seryoso ka talaga. So, mag-isip ka ngayon, is either step 1 muna, magpo-post ka tonight ng value content, story, or testimonial, or pwede ka na sa step 2. Step 2 naman, i-apply mo yung strategy na to. Looking for, pwede mong Tagalogin, naghahanap ako ng seryoso na mga tao na gustong magsimula ng profitable na online business. Tuturuan kita in the next 30 days, mag-comment ka lang ng G sa chat, sa baba.
nakita nyo, maraming mga gumagawa niyan na mga marketers and even me, I believe, meron ako isang content na pinost about, sabi ko lang, tuturo ko sa inyo paano step by step, paano magkakapag-run ng successful na Facebook ads campaign. And that's it, yun yung question ko. And then meron siyang 300 comments na nag-comment doon. Parang yes, at ang tinype nila doon and I want to learn. Imagine that. Yun yung mga taong nagpakita ng interest, yung mga taong nag-engage. At nagsabi na, yes, name, yes, coach, may tiwala ako sa sinabi mo. And imagine, no, kung gagawin mo yon, kahit isang mag-comment dyan, no? I believe hindi yun masisiro. Ayan, i-check ko yung comment mo. Mag-yes ako doon. Pero we believe, hindi ka masisiro kapag ginawa mo yon. Imagine, meron kang 5,000 friends. Sabihin natin, yung 5,000 friends mo rin, hindi naman talaga tunay na friends. Diba? Pero, possible, meron dong mga talagang interesado. Matagal ka nang sinusubaybayan yung ginagawa mo. Matagal nang tinitingnan yung ginagawa mo. Pwedeng malapit na kaibigan, relatives, or pwedeng talagang stranger na nakilala ka sa online. Yes, coach, nabasa ko. Gawin nyo to, okay? Okay? So, bigyan mo ng, kung magpo-post ka man, dapat seryoso yung pagpo-post mo, hindi yung ha? So, is anyone here magi-implement tonight ng ating strategy? Ayan. Sige nga, type dyan sa chat, me. Sige nga. Si Coach Bibbs, Coach Cassie, Coach Joseph, Coach Noel, Coach Anthony, Coach Nel. Don't tag me ha, wag nyo na akong itag. Baka itag nyo pa ako, wag na. So, post nyo lang yon. And expect yung comment. Yes, for sure, magko-comment dyan. And isipin nyo kung ano yung ipopost nyo, hindi yung parang, ito lang. Kapag bago nyo siya, basta magsulat kayo, then bago nyo i-hit yung post, i-check nyo, kapag ako ba yung nakabasa nito, mag-i-engage ako or mag-yes ako. Imagine niyo yan. And wag yung patagalin. Mga 5 minutes lang or 1 minute, then hit post. Ayan. Yung iba dito, mga action takers. Marami tayong mga action takers dito sa community na talagang nakakatawa. And I believe, meron na nakagawa nun ngayon. Meron na nag-post. For sure, meron na nagpo-post yan, nagko-compose. Ayan. Ayan, continue sa pag-post. Alright? Ayan. Daily. Pwede, hindi lang siya one time ha, pwede nyo siyang gawin weekly. Or weekly or every single month, pwede nyo siyang gawin. Okay? Ako rin. Alright. Lahat. No, lahat. I believe marami nag-yes dito. Daily, wag naman daily. Kasi kung pare-parehas lang yung post mo, tapos daily, hindi ka rin makaka-attract ng right audience. So, pwede nyo siyang gawin sa page, sa Facebook group, sa profile ninyo. And I believe, no, marami magi-engage diyan. So bigyan ko kayo ng example. Okay, example. Para may idea kayo. Ito naman is value content, engaging value content. So this one is my post. Nakita niyo to? Sabi ko dito, nung August 2, I believe Saturday to or Friday. Saturday. Wala nang bumibili agad ngayon. Hindi na sapat yung buy now, lalo na kung hindi ka kilala. Trust muna bago sales. Di ba? May context. May value. Bakit parang hindi na effective yung ads mo? Bakit kahit anong ganda ng offer mo, wala pa rin bumibili? Simple lang. So, may value. Ayan. Setting call to action. Kung gusto mo ng ganitong mga marketing tips, comment trust. Wala akong ino-offer, wala akong binibenta, gusto ko lang mag-add ng value. Comment trust below at isasend ko sa yung free video trust building framework na ginawa ko. Pwedeng picture, walang problema. Picture ka lang, selfie ka. Nakita nyo? 40 likes,
13 comments, 1 share. Marami na yan. Mga taong nagbigay yun ng interested ako dyan sa pinost mo, Coach J. Di ba? So, meron siyang context. Yun yung value content naman tawag doon. Okay? So, kumbaga binibigay namin sa inyo dito yung idea. Pero I believe, no? Yung idea na yan is makakahanap ka pa ng mga bagong idea. Sabi, nga kami ni Coach Nel. Isa si Coach Nel sa mga kasama namin nung training sa Tagaytay. So, pakita ko. Si Coach Nel is nagkukwentuhan kami dun sa sa chat, sa kitchen. Ang dami po. Sabi ko Coach Nel, ang ganda ng mga napag-uusapan natin, Sabi ko, Coach Nel, why not yung mga napag-uusapan natin is i-record natin. So, I record. And in-upload ko siya kagabi, 21 hours ago. So, yung content na to is wala yung kumbaga hindi siya highly edited. Ayan. So, fast forward ko na lang. So, ganda kasi ng place doon. Tapos, iba-iba kami ng place, pero umabot siya ng 30 minutes na interview. Basically, ang pinag-usapan namin dito is, value, content, anong magandang business, and nag-share kami ng personal testimony namin. Ginamit namin yung platform na to. Yung YouTube, kung saan mo man siya in-upload, gamitin mo siya. And alam nyo ba, maraming nakapanood niyan. I believe marami pang makakapanood nito. So, kaka-upload 300 views in less than 24 hours. Malaking na rin yan, potential na yun. And kagandahan kasi sa YouTube, hindi naman siya kaagad massive views kaagad. So, depende yun sa engagement na mag-gather mo dito sa content mo. And nakita ko dun sa metrics na yon, ang CTR niya is nasa 6%. Okay? 6%. And all of my videos nasa top 3 siya. And then average watch time, ibig sabihin, out of 40 minutes, average nun is nasa 6 minutes ang pinapanood. Ibig sabihin, kinukonsume. Mataas yon sa typical na video. Sa 300, ibig sabihin, ang possible dito na nakatapos is nasa 50. 30 to 50. Not bad. Na kumpleto yung message namin na gusto namin ipahatid. Okay? So, ganun. Gawin, post lang kayo. Diba? Video man yan, post man yan, pa-engage. Yan. So, dito comment. CTA nito is comment ka kung na-inspire ka, nakapag-add ka ng value. So, gamitin natin yung platform. Maraming platform na available na free na magagamit natin para makakuha ng maraming mga customers, mga potential buyers na interested din talaga. Na possible na maging customers mo, maging business partners mo dito sa ating community. Alright? Pwede po ba i-repost yung video nyo? Pwede naman dun sa marketing material. Pwede po yon. Pero kung ito take note kapag magre-repost kayo ng video from YouTube, make sure na i-check nyo kung merong background music. Kapag meron kasing background music, not allowed kasi merong nakaka-copyright. Kapag yung background music kasi kapag multiple times siyang ginagamit, naapektuhan yung mga channel nyo. Pero kung wala siyang background music, okay lang naman. Pero papaalam kayo dun sa content creator. Okay? Papaalam kayo. Ayun, paalam mo na kayo sa akin. May background music kasi siya Pero marami tayong marketing materials sa Clicknomics na available na pwede nyo gamitin. Alright? Marami kami nilagay doon. Okay, so gagawa po ang content about holy herbs. Yes, okay lang. Nemiya, okay lang. Pagdating ng holy herbs mo, unbox mo, di ba? At i-taste mo, then pwedeng yun yung unang video mo. And then after a week, ano naman yung naramdaman mo sa pag-take ng whole herbs? Anong naramdaman mo? Anong transformation? Ano yung nakatulong sa iyo? Alam nyo ba, maraming mga testimonial tayo sa whole herbs na hindi pa lang natin napopost, pero marami nagsisend ng message, nagsisend ng feedback sa amin na even yung mga click partners natin, mga leaders na sobrang ganda ng whole herbs nung ginamit nila sa kanila.
Thank you, Coach, for the inspiring message for me to take action. Yeah. Alright. So, yan. Thank you so much, mga Click Partner. Hindi pa tayo mag-i-end. Before we end, gusto ko lang is anyone here na nakakuha ng value tonight? Yan. Please raise your hand. Me. Yan. Me. Taas mong kamay. Raise your hand. And share mo naman yung natutunan mo. Very quick lang, 1 to 2 minutes. Ano yung aha moment tonight na dati hindi mo pala ginagawa pero ngayon nung nalaman mo siya, mas ma-execute mo siya ng tama. Or ano naman yung pwede mo pang ma-add na additional value or context dito sa ating training. Feel free. Grabe, dami, no? So, very quick lang. So, uunahin natin sino dito? Sige, si Coach Kizaya. Sige. Next natin si Coach Anthony. Sorry, ngayon lang Go ahead, Coach Kazi. Ayun, ang dami ko pong natutunan. Actually, sa training pa lang po nun sa Tagaytay, sobrang dami na. Pero, ayun po, yung bago ko natutunan, yung pwede ako yung mga aspiring na gusto maging entrepreneur. So, yun, magandang idea po yan. Question, Coach Kazi, nagawa mo na ba siya before? Yung pag-ask po ng Yung hunting strategy. Hindi pa. Actually, Okay. first time ko siyang gagawin. Do it. Excited ako. Pero pagdating po sa story content, may nagawa na akong story. Po-post na lang din. So, step 2 na pala si Coach Cassie. So, palakpakan naman natin si Coach Cassie. Mag-i-implement. Yan. Thank you so much po. Thank you, Coach. Alright. Next natin, si Coach Anthony Yenko. Go ahead, Coach Anthony. Yun. Naririnig ba ako, Coach? Yes, loud and clear. Ayun. Grabe, yung aha moment ko, Coach, yung FAQ. Pwede palang gamitin yung sa content, no? Yung frequently asked questions. Ang ganda nun. I-implement ko yun, Coach, tsaka yung hunting technique. Ang galing. Yes. Thank you, I believe may mga nakita kang post na ganun ginagawa, no? Not sure kung meron akong pinost before na yun yung reason bakit ka nag-engage or nag-inquire. Hindi ko lang maalala. Pero meron akong na-post na gano'n na nakita kitang nag-engage ka doon. So, yeah. Implement natin, Coach. I believe yung mga audience mo, solid yan. And looking forward for more conversions to conversions. Alright. Salamat, Coach. Ayan. Thank you, Coach. Thank you. Alright, next natin, Coach Joseph from Bohol. Hi, Coach. Hello, Coach. Hi, Coach. Good evening. Good morning sa lahat. Ang Coach. Actually, parehas kami ni Coach Anthony. Yung FAQs. Din yan, 15 or 17 ba yun? So, ang daming content. And, ito, Coach, yung pwede pala na, ang tawag doon, madala mo ang audience mo through your content. I mean, nasanay kasi ako ng mag-chat ba, yung warm marketing na i-chat, i-follow up ko talaga sila. But this strategy, pwede pala na yung mga silent na silent follower natin na syempre di natin kilala. Kumbaga, pwede pala silang madala through the funnel, yung gano'n na through our content. Kumbaga, following up through my content by building, trust and yung sa Coach, very powerful. Sabi ko natutunan tonight. Thank you so much, Coach Joseph, for sharing your takeaway. Ayan. Ito first time si Coach Aiza. Ba siya? Yan. Kailangan naka-on yung camera. Coach Aiza, yan. Hello. Ayan, magandang morning ka mga Click Partners. And thank you, Coach Jay, sa sobrang ganda po ng inyong training ngayon. Actually po, hindi naman, kumbaga yung natutunan ko po ngayon, sobrang
halos hindi niya nga ako kung paano ko siya gagawin ngayong gabi. Sobrang excited. Pero yun po, ang isang bagay po na mas natutunan ko, talagang yung content po is very effective talaga. Kasi bago mo ma-build yung business mo, kailangan i-build mo muna yung brand mo para pagkatiwalaan ka ng tao. And at the same time, yun po yung isang bagay na nakakatuwa dahil sinasagot mo, parang way of communication mo sa lahat ng mga pwede maging possible na mga business partners mo na through your story, tapos napunta dun siyempre, pagka may story ka dun, siyempre from zero talaga, hanggang sa unti-unti, nagkakaroon ka na ng results. And iyon po yung magiging talagang power mo na sabihin, talagang yung pinasok mong business is very effective. And at the same time, through content po, syempre, pag nag-share tayo, sabi mo nga, Coach Jay, no, yung AI is nothing. Kasi ito talaga yung totoo, no? At mas madali po sila makaka-adapt, no, dun sa business na gagawin mo. Kasi talagang ikaw mismo yung gumagawa. Ayan, thank you, Coach Jay, sa sobrang, dami-dami ko palang natutunan. Thank you Thank you, po. Coach. Thank you, Coach Aisha, and partner, for sharing. Ayan. Hello. All right. So, I believe last two. Sige, next natin si Coach. Coach Nel. Ayun, ito pala, Coach. Good evening, Coach. Na-share kita kanina, Coach Nel. Okay lang ba? Grabe yan. Grabe yung value. Ako mismo, nung pinapanood ko, nasabi pala natin yun, Coach. Naramdaman ko eh. Tama. And lagi ko kasi sinasabi, baliwala lahat yung galing mo. Pag nakalimutan natin si Lord. Kaya, please lang mga click partners, huwag natin kalimutan si Lord, no? So, pag-ising pa lang, dapat maalala natin siya. Kasi nga, minsan, minsan kaya hindi binibigay yung breakthrough kasi nga, hindi natin siya sinasama sa ating mga plano. And tandaan natin, kahit kaya nakaganda yung plano natin, mas maganda pa rin pag sinunod natin yung direction at yung clarity galing kay Lord, no? Kasi ako ganun lang din. Hindi naman ako sobrang galing dito. Naging isa ako sa top affiliates dito. Di ba? Na magkasunod kami ni Coach Jay sa leaderboard. Pero dati, sino lang ba ako dito? Wala nga akong result. 0 commission. Pero last October, nung nagkaroon ako ng chaching dito, tuloy-tuloy na siya. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Kumbaga, from 0, di ba? Hindi ko rin malaman kung paano nagkaganon. Ayun. Magsunod na tayo. Di ba? Grabe, no? Grabe Diba? si Coach Nel. Grabe. Samantalang dati, isa lang ako sa nakikinig, kamukha ng lahat dito, lagi nasa Zoom lang, laging umaattend ng training, still figuring it out, paano magpo-post, paano mag-content, paano mag-ads, paano mag-content. Pero right now, hindi ako makapaniwala na lahat nagagawa ko yun. Through God's, through God's grace. Kasi I believe, di ba sabi nga, di ba? Para bang, dati kasi feeling ko rin napakagaling ko. Na komoteke ako sa computer. Magaling ako sa computer. Pero hindi ako magaling sa marketing. Hindi ako magaling sa mga na yan. Yung FAQ na yan na sinasabi ni Coach Jay kanina, which is panibagong learning para sa akin. And yung hunting strategy na nagawa ko 3 months ago. Yung type leader. Ewan ko, Coach Jay, kung nabasa mo yun, di ba? Yes. I'm looking for serious people na gustong, yes, ba? Yeah. Good idea yun. Diba na ko yun? Nagawa ko yun eh. And yung idea na yun is galing din kay The Josh, na. Kaya we have to be thankful. And tomorrow, siya yung, di ba? Transformation Tuesday, I think, no? Yes. Or Team Building Tuesday. It's attend. So, thankful din ako sa iyo, Coach J, kasi nga, yung conversation natin sa kitchen, naging semi-podcast. And I believe, hindi rin aksidente yon kung bakit naging ganun siya. And masaya ako na nakapag-share ako ng aking insights about my journey sa Clicknomics and sa mga business owners out there na hanggang ngayon still looking for their breakthrough sa kanilang ginagawang business or naghahanap sila ng gustong pagkakitaan na hanggang ngayon hindi lamang kung saan nila kukunin kung anong opportunity sa sarili nila. And thankful ako na nasa Clicknomics ako, hindi lang dahil nagkaroon ng malaking result, kundi dahil nasa tamang vehicle ako, nasa tamang mga tao, tamang support system, and tamang mga coaches na alam talaga nila yung ginagawa nila. And malapit din kay Lord, no? Yun kasi yung pinaka nagustuhan ko dito. And actually January, nagulat ako na ang Clicknomics is
nagwo-worship na rin kay Lord ng talagang full, 100% and all in kay Lord, no? And yun naman talaga yung ano natin, yung gusto nating mangyari. Kasi nga, pag biniless tayo ni Lord, pag siya yung gumalaw, iba yun. Di ba? Mas magiging masaya tayo, mas magiging magaan gawin ng mga bagay. Hindi naman ibig sabihin na mawawala na yung problema mo. It's just that, pagkasama mo si Lord sa negosyo mo, mas madaling gawin yung mga bagay-bagay. Hindi nakaka-stress, and mas na-enjoy mo pa kamo yung journey mo. Instead of puro stress. Tama. And yung kasi naramdaman ko eh. Sana ganun din kayo, ano. Find in your heart kung bakit nyo talaga ginagawa yung negosyo natin. And wag mo natin kalimutan si Lord. So, yun lang po. And thank you so much. No? Kayang-kaya nyo yan. Yan. Sa mga naka-achieve na, kayang-kaya nyo yan. Maraming salamat. Nila, kaya mo rin. Di ba't lahat nagsisimula sa hangin? Isang pangarap, isang hakbang. Sa bawat bagsak may bagong simula. Thank you, big partners. Thank you. Thank you po, Coach. Thank you po. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Thank you, Coach Jerry. God bless everyone. Thank you po. Kung nagawa ng iba, kaya mo rin. Hawak mo ang mundo. Sa Thank you, Coach. atin, Very priceless. posible. Basta't susunod Priceless. ka.